the Holy Bible. Reading Plan, 20th Day, Tagalog Version. Genesis chapter 49 to 50 and Galatians chapter 4. Genesis chapter 49. Binasbasan ni Jacob ang mga anak niya. Ika-49 na kabanata. Pagkatapos, tinawag ni Jacob ang mga anak niya at sinabi, "Magsiparito kayo dahil sasabihin ko sa inyo kung ano ang mangyayari sa inyo sa darating ng panahon. Mga anak, lumapit kayo at makinig sa akin na inyong ama. Ikaw, Reuben, na panganay ko, ang kauna-unahang lalaki kong anak. Mas tanyag ka at mas makapangyarihan kaysa sa iyong mga kapatid. Pero katulad ka ng kumukulong tubig, dahil hindi ka makapagpigil sa iyong pagnanasa, kaya ka sumiping sa aking asawang alipin. Hindi ka na hihigit sa iba. Kayo, Simeon at Levi, na magkakampi, ginagamit ninyo ang inyong armas sa pagmamalupit sa iba. Hindi ako sasama o dadalo sa pagtitipon ninyo, dahil pumapatay kayo ng mga tao kapag galit kayo, at pinipilayan ninyo ang mga toro kapag gusto ninyo. Susumpain ko kayo dahil sa inyong galit na napakalupit. Paghihiwalayin ko kayo at ipapangalat sa Israel. Ikaw, Huda, pupurihin ka at igagalang ng iyong mga kapatid. Tatalunin mo ang iyong mga kalaban. Katulad ka ng batang leon na matapos hanapin ang sisilain ay bumabalik sa kanyang lungga at doon magpapahinga. At walang makakapagtangkang gumambala sa kanya. Patuloy kang mamumuno, Huda. Magmumula sa mga lahi mo ang magiging mga pinuno. Kaya magbibigay ng buwis sa iyo ang mga bansa at susunod sila sa iyo. Magiging sagana ang iyong lupain. Kaya kahit itali mo ang asno malapit sa pinakamagandang tanim na ubas, hindi niya ito makakayang ubusin dahil sa dami. At kahit ipanglaba pa ang katas ng ubas, hindi ito mauubos. Kaya dahil sa masaganang katas ng ubas, magniningning ang iyong mga mata. At sa masaganang gatas higit na puputi ang ngipin mo. Ikaw, Zebulun, maninirahan ka sa tabi ng dagat. Ang lupain mo ay magiging daungan ng mga sasakyang pandagat. Ang lupain mo ay aabot hanggang sa Sidon. Ikaw, Isakar, katulad ka ng malakas na asno, pero nagpapahinga sa tirahan ng mga tupa. Titiisin mong magpaalipin kahit papagpasanin ka ng mabigat, at sa pilitang pagtrabahuhin, basta't mabuti at sagana lang ang lupaing titirahan mo. Ikaw, Dan, pangungunahan mong mabuti ang iyong mga tao, bilang isa sa mga lahi ng Israel. Magiging katulad ka ng makamandag na ahas sa tabi ng daan, na tumutuklaw ng paa ng dumaraan na kabayo. Kaya nahuhulog ang nakasakay dito. Pagkatapos sinabi ni Jacob, "O Panginoon, naghihintay po ako sa inyong pagliligtas." Nagpatuloy pa siya sa pagsasalita. Ikaw, Gad, lulusubin ka ng grupo ng mga tulisan, pero gagantihan mo sila habang tumatakas sila. Ikaw, Asher, magiging sagana ka sa pagkain. Aani ka ng mga pagkain na para sa mga hari. Ikaw, Naphtali, katulad ka ng pinakawalang usa na nanganganak ng magagandang supling. Ikaw, Jose, katulad ka ng mailap na asno sa tabi ng bukal o sa tabi ng bangin. Kaiinisan ka ng mga mamamana. Sa galit nila ay papanain kanila, pero palagi mo rin silang papanain. At ang braso mo ay patuloy na lalakas, dahil sa tulong ng makapangyarihang Diyos ni Jacob, ang tagapagbantay at ang bato na kanlungan ng Israel. Siya ang makapangyarihang Diyos ng iyong mga ninuno, na tumutulong at nagpapala sa iyo. Bibiyayaan kaniya ng ulan at tubig sa mga bukal, at bibiyayaan kaniya ng maraming anak at hayop. Ngayon marami akong pagpapala, labis pa sa kasaganaan noon ng mga sinaunang kaburulan. Naway matanggap mo ang mga pagpapalang ito, Jose,
ikaw na nakakahigit kaysa sa iyong mga kapatid. Ikaw, Benjamin, katulad ka ng asong lobo na sumisila sa umaga ng kanyang nahuli para kainin, at sa gabi ay pinaghahati-hatian ang natirang nasamsam. Sila ang 12 anak ni Jacob na pinanggalingan ng mga lahi ng Israel, at iyon ang huling habilin ni Jacob sa bawat isa sa kanila. Ang pagkamatay ni Jacob. Matapos habilinan ni Jacob ang mga anak niya, sinabi niya, "Ngayon, sandali na lang at makakasama ko na ang mga kamag-anak ko sa kabilang buhay. Ilibing niyo ako sa libingan ng aking mga ninuno, doon sa kuweba na nasa bukid ni Efron na Heteo." Ang bukid na iyon ay nasa Makpela sa silangan ng Mamre, na sakop ng Kanaan. Binili ng lolo kong si Abraham ang bukid na iyon kay Efron para gawing libingan. Doon siya inilibing pati ang lola kong si Sarah at ang mga magulang kong sina Isaac at Rebecca, at doon ko rin inilibing si Leah. Ang bukid at kuweba ay binili sa mga Heteo. Pagkatapos magsalita ni Jacob sa kanyang mga anak, nahiga siya at nalagutan ng hininga, at isinama siya sa kanyang mga kamag-anak na sumakabilang buhay na. Genesis chapter 50. 50 kabanata. Niyakap agad ni Jose ang kanyang ama at hinalikan habang umiiyak. Pagkatapos, inutusan niya ang mga lingkod niyang manggagamot na imbalsamuhin ang kanyang ama. Kaya inimbalsamo nila ito. Tumagal ang pag-iembalsamo sa kanya ng 40 araw. Ayon sa kinaugalian ng mga Ehipsyo, nagluksa ang mga Ehipsyo sa loob ng 70 araw. Nang matapos ang kanilang pagluluksa, sinabi ni Jose sa mga opisyal ng Paraon, "Kung maaari ay sabihin ninyo sa Paraon na pahintulutan niya akong ilibing ang aking ama sa Kanaan, sapagkat bago siya namatay, ipinasumpa niya ako na ilibing ko siya sa libingang ipinagawa niya sa Kanaan. Babalik din ako agad pagkatapos ng libing." Nang malaman ito ng Paraon, sinabi niya kay Jose, "Tuparin mo ang ipinangako mo sa iyong ama. Umalis ka at ilibing siya." Kaya umalis si Jose, kasama ang maraming opisyal ng Paraon, ang mga tagapamahala ng palasyo, at ang mga tagapamahala ng Ehipto, kasama rin ang sambahayan ni Jose at ang sambahayan ng kanyang ama, pati ang kanyang mga kapatid. Ang naiwan sa Goshen ay ang maliliit nilang anak at ang mga hayop nila. Kasama rin nila ang mga karwahe at mga mangangabayo. Talagang napakarami nila. Pagdating nila sa giikan sa Atad malapit sa ilog ng Jordan, nagluksa sila roon para kay Jacob, at labis ang kanilang pag-iyak. Labis ang kalungkutan ni Jose sa loob ng 7 araw para sa kanyang ama. Nang makita ng mga Kananeyo ang pagdadalamhati nila sa may giikan sa Atad, sinabi nila, "Labis ang pagdadalamhati ng mga Ehipsyo." Kaya ang lugar na iyon na malapit sa ilog ng Jordan ay tinawag na Abel Mizraim. Tinupad ng mga anak ni Jacob ang habilin niya sa kanila, sapagkat dinala nila ang bangkay nito sa Kanaan at inilibing sa kuweba na nasa bukid sa Makpela sa silangan ng Mamre. Binili ni Abraham ang bukid na ito kay Efron na Heteo para gawing libingan. Pagkatapos ng libing, bumalik si Jose sa Ehipto kasama ang kanyang mga kapatid at ang lahat ng sumama sa paglilibing. Ang pangako ni Jose sa kanyang mga kapatid. Ngayong patay na ang kanilang ama, sinabi ng mga kapatid ni Jose, "Baka nagkikimkim pa ng galit sa atin si Jose at gumanti siya sa ginawa natin sa kanya." Kaya nagpadala sila ng mensahe kay Jose na nagsasabi, "Nagbilin ang ama natin bago siya mamatay, na sabihin sa iyo na patawarin mo kami sa masamang ginawa namin sa iyo. Kaya ngayon patawarin mo sana kami, alang-alang sa Diyos ng ating ama." Nang makarating ang mensahe nila kay Jose, umiyak siya. Hindi nagtagal, pumunta mismo ang mga kapatid niya sa kanya. Pagdating nila, nagpatira pa sila sa harapan niya bilang paggalang. Pagkatapos sinabi nila, "Handa kaming maging alipin mo." Pero sumagot si Jose sa kanila,
huwag kayong matakot. Sino ako para makialam sa plano ng Diyos? Totoong nagplano kayo ng masama sa akin, pero plinano na ng Diyos na magdulot iyon ng kabutihan na siyang nagligtas ng marami sa inyo sa taggutom. Kaya huwag kayong matakot. Susustentuhan ko kayo ng pagkain, pati ang mga anak ninyo. Pinangakuan sila ni Jose at nakapagbigay ito ng kaligayahan sa kanila. Ang pagkamatay ni Jose. Nanatili si Jose sa Ehipto kasama ang buong sambahayan ng kanyang ama. Nabuhay siya ng 110 taon. At nakita pa niya ang mga apo niya sa tuhod sa anak niyang si Ephraim at sa apo niyang si Makir na anak ni Manase. Itinuring niya bilang sariling anak ang mga anak ni Makir. Ngayon, sinabi ni Jose sa kanyang mga kamag-anak, "Malapit na akong mamatay, pero hindi kayo pababayaan ng Diyos. Kukunin niya kayo sa lugar na ito at dadalhin sa lugar na ipinangako niya kay Abraham, Isaac at Jacob." Pagkatapos, pinasumpa ni Jose ang mga Israelita. Sinabi niya, "Ipangako ninyo na kung paaalisin na kayo rito ng Diyos, dadalhin din ninyo ang mga buto ko sa pag-alis nyo sa lupaing ito." Namatay si Jose roon sa Ehipto sa edad na 110. Inimbalsa mo siya at inilagay sa kabaong. The Book of Galatians chapter 4. Ika-4 na kabanata. Ito ang ibig kong sabihin. Habang bata pa ang tagapagmana, wala siyang ipinagkaiba sa mga alipin, kahit kanya ang lahat ng ari-arian. Itinatagubilin siya sa mga taong nag-aalaga sa kanya at namamahala ng mga ari-arian niya, hanggang sa araw na itinakda ng kanyang ama. Ganoon din naman ang kalagayan natin bago dumating si Kristo. Inalipin tayo ng mga panuntunan ng mundong ito. Ngunit nang dumating na ang takdang panahon, isinugo ng Diyos ang kanyang anak sa mundo. Ipinanganak siya ng isang babae at namuhay sa ilalim ng kautusan para palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan, nang sa ganoon ay maging anak tayo ng Diyos. At dahil mga anak na tayo ngayon ng Diyos, isinugo ng Diyos ang espiritu ng kanyang anak sa ating puso, kaya makakatawag na tayo sa kanya ng Ama. Ngayon, hindi na tayo mga alipin, kundi mga anak. At kung mga anak tayo ng Diyos, tagapagmana rin tayo ng mga pangako niya. Ang pagmamalasakit ni Pablo sa mga taga-Galasya. Noong hindi nyo pa kilala ang Diyos, naging alipin kayo ng mga Diyos-Diyosan. Ngunit ngayong kilala nyo na ang Diyos, o mas mabuting sabihin na kinilala kayo ng Diyos bilang mga anak, bakit bumabalik pa kayo sa walang bisa at mga walang kwentang panuntunan? Bakit gusto ninyong magpaaliping muli sa mga ito? May pinapahalagahan pa kayong mga araw, buwan, panahon at mga taon. Nag-aalala ako na baka nasayang lang ang lahat ng pagsisikap ko sa inyo. Nakikiusap ako sa inyo mga kapatid, na tularan ninyo ako. Dahil kahit isa akong Hudyo, tinalikuran ko ang pagsunod sa kautusan ng mga Hudyo at naging katulad ninyong hindi Hudyo. Wala kayong kasalanan sa akin. Alam naman ninyo na ang pagkakasakit ko ang naging dahilan, kaya ko na ipangaral sa inyo ang magandang balita sa unang pagkakataon. Kahit naging pagsubok sa inyo ang sakit ko, hindi nyo ako hinamak o itinakwil. Sa halip tinanggap nyo pa nga ako na parang isang anghel ng Diyos o parang ako na mismo, si Hesukristo. Napakasaya natin noon. Ano ang nangyari? Ako mismo ang makakapagpatunay na kung maaari lang noon ay dinukit na ninyo ang inyong mga mata para ibigay sa akin. Naging kaaway na ba ninyo ako dahil sinasabi ko ang katotohanan? May mga tao riyan na nagpapakita ng pagmamalasakit sa inyo, pero hindi mabuti ang hangarin nila. Gusto lang nila akong siraan para sila ang sundin ninyo. Hindi masamang magpakita sila ng pagmamalasakit kahit wala ako sa piling nyo. Basta't mabuti lang ang hangarin nila. Minamahal kong mga anak, hanggat hindi nakikita sa inyo ang buhay ni Kristo,
maghihirap akong parang isang babaeng nanganganak. Kung maaari lang sana, makapunta na ako riyan at makausap kayo ng maayos. Dahil nag-aalala ako ng labis sa inyo. Ang halimbawa ni Sarah at Hagar. Ngayon, sabihin nga ninyo sa akin, kayong mga nais magpailalim sa kautusan, hindi ba ninyo alam ang sinasabi sa kautusan? Sinasabi roon na may 2 anak si Abraham. Ang isa ay anak niya sa kanyang alipin na si Hagar, at ang isa naman ay anak niya sa asawa niya na si Sarah. Ang kanyang anak sa alipin ay ipinanganak ayon sa karaniwang panganganak. Ngunit ang anak niya sa kanyang asawa ay ipinanganak ayon sa pangako ng Diyos. Maaari nating tingnan ang 2 babaeng ito bilang isang paghahalintulad. Kumakatawan sila sa 2 kasunduan. Si Hagar ay kumakatawan sa kasunduan na ibinigay ng Diyos kay Moises sa bundok ng Sinai. Ipinanganak ng mga alipin ang mga anak niya. Si Hagar na kumakatawan sa bundok ng Sinai sa Arabia ay kumakatawan din sa kasalukuyang Jerusalem, sapagkat ang mga tao sa Jerusalem ay naging alipin ng kautusan. Ngunit ang asawang si Sarah ay hindi alipin, at siya ang kumakatawan sa Jerusalem na nasa langit, at siya ang ating ina, dahil hindi tayo alipin ng kautusan. Sapagkat sinasabi sa kasulatan, "Matuwa ka, baog na babae, ikaw na hindi pa nagkakaanak. Humiyaw ka sa kagalakan, ikaw na hindi pa nakakaranas ng sakit sa panganganak. Sapagkat kahit iniwan ka ng asawa mo, mas marami ang magiging anak mo kaysa sa babaeng kapiling ang kanyang asawa." Mga kapatid, mga anak kayo ng Diyos ayon sa pangako niya, tulad ni Isaac na ipinanganak ayon sa pangako ng Diyos. Noong una, si Isaac na ipinanganak ayon sa Espiritu ay inusig ni Ismael, na ipinanganak ayon sa karaniwang panganganak. Ganoon din ang nangyayari ngayon. Inuusig tayo ng mga taong nais magpaalipin sa kautusan. Pero ano ba ang sinasabi sa kasulatan? Palayasin mo ang babaeng alipin at ang anak niya, dahil ang anak ng babaeng alipin ay hindi maaaring makibahagi sa mamanahin ng anak ng babaeng hindi alipin. Kaya nga mga kapatid, hindi tayo anak ng babaeng alipin, kundi anak ng babaeng hindi alipin. The Holy Bible. Remember, the Word of God is alive. He is Jesus Christ. Read John 1 verse 1. Please like, subscribe, and comment. Thank you for listening, reading, and watching. God bless us all. Remember to read the next chapters tomorrow. See you there. Please share this video.